Ang pananampalataya ay nangyayari kapag nandun na tayo sa realm of the impossible. Sapagkat kapag yan ay posible pa, hindi na natin kakailanganin ng pananampalataya. So, ibig sabihin, kapag tayo ay umaasa sa ating mga sarili, umaasa sa ating pera, umaasa sa ating kakayanan, hindi natin pwedeng sabihin tayo ay namumuhay sa pananampalataya. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Jesus doon sa rich young ruler, ay ibenta mo lahat ng iyong mga ari-arian, ipamigay yan sa mga mahihirap, tsaka mo ko sundan. Sapagkat hanggat daladala mo yan, ang iyong pananampalataya ay nandiyan at wala sa akin. Pag kinumpara mo siya kay Zacchaeus, ibang-iba mga minamahal. Si Zacchaeus napakayaman at daming ari-arian, right? Pero hindi mahalaga sa kanya yon. Sabi nga niya, kalahati ng yaman ko ipamimigay ko. At kung meron man akong nalamangan, 4 na beses kong ibabalik yung aking dinaya mula sa kanya. At yun ay hindi inutos ng Panginoong Jesus, ha? Handa siyang gawin yun sapagkat nung makita niya ang Panginoong Jesus at maintindihan yung pag-asang nagmumula kay Jesus, sabi niya, walang halaga ang pera. Ang mahalaga sa akin ay masundan ko ang Panginoong Jesus sapagkat si Jesus ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nako, mga minamahal, nakaka-excite itong ating pinag-aaralan na kailangan natin sa mga panahong ito. Kaya nga kung ikaw ay Kristiyano at mahirap ang buhay, naku, magalak ka sapagkat ikaw ay may kinakapitan. Yung mayaman pero walang Kristo, wala na yan. Tanggalin mong yaman, wasak ang buhay niyan. Pero hindi ibig sabihin ito mga minamahal na ang buhay natin ay puro mountaintop experiences na para bang lagi ka nasa tuktok ng bundok. Hindi. Hills and valleys yan. Ang buhay Kristiyano, hills and valleys. May mga pagkakataong sinusubukan ng Panginoon ang ating pananampalataya sa apoy. Gaya na sinabi niya sa 1 Peter 1:7.